Sa kwentong ito, samahan natin si Jomar sa kanyang kakaibang karanasan sa isang kalabaw na tila nagiging bahagi ng kanyang mga bangungot. Sa gitna ng dilim at pagkalito, ang mga mata ng kalabaw ay kumikinang na parang bato at ang mga bulong nito ay tila wikang demonyo. Habang lumalalim ang gabi, hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang bunga lamang ng kanyang sakit. Pero sa kabila ng lahat, natutunan niyang harapin ang kanyang takot at yakapin ang kanyang sariling katotohanan. Sana ay makapasa ang kwento ko sa panlasa ng mga nakikinig. Ako po si Jomar, 30 years old, at isa sa mga karanasan ko ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ang karanasan na ito ay tungkol sa kalabaw na minana namin kay Lolo. May sakit ako na tinatawag na schizophrenia. Isa sa mga sintomas ng sakit na ito ay yung hallucination. May mga nakikita at naririnig ako na hindi naman talaga totoo. Karamihan sa mga hallucination ko ay mga multo na nasa gilid-gilid ng lugar namin. Kaya nga natatakot ako na mag-isa sa dilim. Kaso si Papa hindi naniniwala sa kondisyon ko. Sabi niya, gawa-gawa ko lang daw yon para makaiwas sa mga trabaho. Kaya noong mamatay si Lolo at mapunta sa amin yung kalabaw niya, si Papa ako ang inutusan niyang mag-alaga noon. Sabi niya, doon sa kubo sa gitna ng palayan namin patulugin yung kalabaw. Malayo yun sa bahay namin at ako lang ang mag-isa sa kubo na yon. Hindi ako makatanggi kay Papa dahil napakahigpit niya. Sa unang mga gabi, sobrang takot ako sa kalabaw. Parang feeling ko, anytime, bigla na lang akong susunggaban o tatapakan. Yung kaba ko parang hindi talaga mawala. Pero habang tumatagal, nasasanay na ako. Naging parte na ng buhay ko yung kalabaw. Binibigyan ko siya ng pangalan Tandang Puti. Kasi nga may puting buhok na sa likod yung kalabaw. Isang gabi, nagising ako at nakita ko si Tandang Puti na nakatayo sa tabi ng kama ko. Nakatitig siya sa akin. Yung mga mata niya kumikinang na parang bato. Nung tumayo ako, bigla siyang tumakbo palabas ng kubo. Nung umaga sabi ko sa sarili ko na hallucination lang yon. Pero sa isip ko, baka naman totoong nangyari yon. Ang hirap kasi, hindi ko na alam kung alin yung totoo at alin yung gawa-gawa lang ng utak ko. Parang nalilito na ako sa sarili kong mundo. Kaya lang, ay hindi ko lang matanggap na may kakayahan pala si Tandang Puti na umakyat sa kubo at tumayo sa tabi ko habang natutulog ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapaapekto. Isa lang yun sa mga hallucination ko. Hindi ako magpapatinag, kaya pa rin ako. Kaya ko pa rin alagaan si Tandang Puti kahit na siya na mismo ang bumibida sa mga bangungot ko. Sa mga sumunod na gabi, parang lalo pang lumalala yung mga halusinasyon ko. Parang hindi na ako makawala sa takot at pagkalito. Parang lahat ng paligid ko nagiging bahagi ng mga bangungot ko. Minsan, nakikita ko na may 2 tandang puti na nasa kubo. Yung isa nakatali sa poste, yung isa nakatayo sa tabi ko. Minsan naman nakikita ko na napakahaba ng sungay ni Tandang Puti. Umaabot sa kisame ng kubo. Tapos, yung mga mata niya, kumikinang na naman. Natatakot ako. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko sinasabi sa mga magulang ko yung nararanasan ko. Siguro dahil alam ko na hindi naman nila ako paniniwalaan. Hanggang sa isang gabi narinig ko na nagsasalita si Tandang Puti. Nakatulog ako ng maaga noon. Pagising ko naririnig ko na may nagsasalita. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Parang ibang wika. Parang wikang demonyo. Tapos nakita ko na si Tandang Puti yung nagsasalita. Nakapikit siya at yung bunganga niya bumubula. Tumakbo ako palabas ng kubo. Tumakbo ako pa uwi sa amin. Pagdating ko sa bahay nilalagnat na ako. Kinabukasan, hindi ko na kayang tingnan si Tandang Puti. Natatakot na ako sa kanya. Siya na yung simbolo ng mga hallucination ko. Siya na yung simbolo ng mga takot ko. Isang gabi, nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa labas. May mga tao na nagsisigawan, nagkakagulo.
Paglabas ko ng bahay, wala si Tandang Puti sa kubo. Sabi ng mga kapitbahay namin, may magnanakaw daw na pumasok sa palayan namin. Nakita raw nila na may mga taong nagtutulak kay Tandang Puti palabas ng bakuran. Hinabol daw nila yung mga yon pero hindi nila naabutan. Kinabukasan, nakita nila ako na nakahandusay sa damuhan. May hawak ako ng mga piraso ng sungay ni Tandang Puti. Wala akong maalala sa mga nangyari. Sabi ko sa sarili ko, siguro ay ako mismo yung nagkataboy sa mga magnanakaw na yon. Siguro ay ako ang sumunggab kay Tandang Puti at ako ang nakabali sa sungay niya. Hindi ko man maalala ang mga nangyari. At least, kahit papaano ay nakatulong ako. Kahit na gano'n ang nangyari, ako pa rin ang nag-alaga kay Tandang Puti. Sa kabila ng mga hallucination ko, hindi ako sumuko. Unti-unti kong natutunan kung paano i-handle yung sakit ko. Natutunan ko na hindi ko kailangan matakot sa sarili kong isip. Sa halip, natutunan ko na tanggapin siya bilang parte ng buhay ko. Ngayon, kahit wala na si Tandang Puti, nararamdaman ko pa rin yung presensya niya sa paligid ko. Parang siya yung paalala na kahit gaano pa kahirap, kaya ko pa rin. Siya yung naging simbolo ng lakas ko. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan, ang ating mga takot at hallucination ay maaaring maging gabay sa pagtanggap ng ating sariling katotohanan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Hanggang sa muli, ingat sa mga kalabaw na bumubulong sa dilim.